Bullshit! Ang malakas na sigaw ni Rico Santillan ay umaling-aungaw sa loob ng marangyang boardroom. Lahat ng miyembro ng board of directors na kanina lang ay parang mga antuking leon ay biglang nagising. Paumanhin sa aking lengguwahe, sabi ni Rico. Ang boses ay kalmado ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Ngunit ang proposal na ito ay isang malaking kalokohan. Nasa gitna siya ng pinakamahalagang meeting ng taon, ang pag-apruba ng budget para sa kanilang bagong international expansion. At ang kanyang Chief Financial Officer ay nagpipresenta ng mga numerong alam niyang imposible. Naramdaman niya ang pagpatak ng pawis sa kanyang noo. Ang aircon sa loob ng silid ay tila hindi gumagana. Sandali lang, sabi niya, mula sa kanyang gym bag na nakasabit sa likod ng kanyang upuan dahil galing pa siya sa maagang workout at hindi na nakauwi. Kinapa niya ang inaakala niyang isang maliit na tuwalya. Isang mabilis na kilos, walang tingin. Pinunasan niya ang kanyang noo. Malambot, makinis, at amoy lavender. Biglang isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang kaninang tensyon ay napalitan ng isang pinipigilang pagtawa. Kumunot ang noo ni Rico. Ibinaba niya ang tuwalya at tiningnan ito. Ang puso niya ay tumigil sa pagtibok. Ang hawak niya ay hindi isang puting tuwalya. Ito ay isang piraso ng tela na kulay rosas, gawa sa lace, at may maliliit na burda ng mga bulaklak. Isang panty, ang panty ng kanyang asawa. Sa isang iglap, ang makapangyarihang si Ricardo Santillan, ang kinatatakutang CEO ng Santillan Group, ay gusto na lang maging isang butas sa sahig. Narinig niya ang mahinang paghagik-gik mula sa kanyang sekretarya. Narinig niya ang pag-ubo ng isang board member para itago ang pagtawa. Itinago niya ang piraso ng tela sa ilalim ng mesa na parabang isa itong ebidensya ng isang krimen. Pilit niyang ibinalik ang kanyang profesional na maskara. Gaya ng sinasabi ko, sabi niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Ang budget na ito ay kailangan ng masusing pag-aaral. Pagkatapos ng meeting, na parang isang walang katapusang parusa, nagmamadali siyang lumabas. Ngunit huli na. Ang balita ay kumalat na parang isang wildfire. Pag-uwi niya sa kanilang malaki at malamig na bahay, ang tanging gusto niya lang ay ang magkulong sa kanyang opisina. Ngunit pagdaan niya sa sala, narinig niya ito. Isang tawa, ang tawa ng kanyang asawa. Si Isabela Gomez Santillan. Nakaupo ito sa sofa, hawak ang kanyang cellphone, halatang-halata na binabasa ang mga tsismis na kumakalat sa kanilang group chat. Kamusta ang meeting, mahal? Tanong ni Bella, hindi man lang nag-aangat ng tingin. Ang ngiti ay nasa kanyang mga labi. Hindi sumagot si Rico. Dumiretso siya sa hagdanan. Rico, tawag ni Bella. Huminto siya. Sa susunod, sabi ni Bella, sa wakas ay tumingin sa kanya, ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Siguraduhin mo munang malinis ang mga gamit mo bago ka pumasok sa giyera. At muli itong tumawa. Nang gabing iyon sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, pumasok si Rico sa silid ng kanyang asawa nang hindi kumakatok. Naabutan niya itong nagsusuklay sa harap ng salamin. Anong kailangan mo? Tanong ni Bella. Hindi sumagot si Rico. Lumapit lang ito, kinuha ang suklay mula sa kanyang kamay at sinimulang suklayin ang mahaba nitong buhok. Nagulat si Bella. Nanigas. Simula bukas, sabi ni Rico, ang boses ay mahina. Magbabago na ang lahat.
Ang pagpasok ni Rico sa kanyang silid ay isang bagay na hindi pa nangyayari sa loob ng 5 taon. Ang kanilang bahay ay may 2 master's bedroom, magkahiwalay sa magkabilang dulo ng isang mahabang pasilyo. Isang perpektong setup para sa isang kasal na perpekto lang sa papel. Tinitigan ni Bella ang refleksyon nila sa salamin. Si Rico, nakatayo sa likod niya, seryoso ang mukha, marahang sinusuklay ang kanyang buhok. Ang eksena ay parang isang bagay na nababasa lang niya sa mga romance novel. Ngunit ang lalaki sa likod niya ay hindi isang fictional hero. Siya ang kanyang asawa, ang kanyang estranghero. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Bella. Ibig sabihin, sabi ni Rico, ibinaba ang suklay. Dahil sa'yo, sira na ang reputasyon ko bilang isang seryosong CEO. Ang tingin na sa akin ng lahat ngayon ay isang under the saya. At kasalanan ko pa, natawa si Bella. Sino ba ang kumuha ng panty ko? Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Rico, ngunit mabilis din itong nawala. Hindi mahalaga kung sino ang may kasalanan. Ang mahalaga, kailangan nating ayusin to. Humarap siya kay Bella. Simula bukas, magpapanggap tayong isang masayang mag-asawa sa harap ng publiko, sa harap ng mga empleyado, sa harap ng lahat. Para saan? Para maibalik ang respeto nila sa akin, sabi ni Rico. At para matigil na ang mga chismis. Flashback. 5 taon na ang nakalipas. Ang kanilang kasal. Isang ingranding selebrasyon. Ngunit pagkatapos ng lahat, sa kanilang hotel room, inilapag ni Rico ang isang folder sa harap niya. Ito ang kasunduan, Isabela, sabi nito noon. Mamumuhay tayo sa iisang bahay, ngunit magkahiwalay ng silid. Gaganap tayo bilang mag-asawa sa mga family event. Ngunit sa labas noon, malaya kang gawin ang gusto mo at malaya rin ako. Walang pag-ibig, walang emosyon. Isang business deal lang para sa ating mga pamilya. Maliwanag, ang sakit ng mga salitang iyon ay naramdaman ulit ni Bella ngayon. 5 taon. 5 taon siyang umasa na baka magbago ang isip nito. Ngunit wala. At ngayon, gusto na naman nitong magpanggap. At ano naman ang makukuha ko dyan? Tanong ni Bella. Ang gusto mo, sagot ni Rico. Sabihin mo lang, isang bagong kotse, isang biyahe sa Europa. Ngumiti si Bella, isang ngiting mapait. Ang gusto ko, Rico, sabi niya, ay isang bagay na hindi mo kayang ibigay. Ang pag-ibig. Sige, sabi ni Bella, magpapanggap ako, pero sa isang kondisyon. Ano yun? Hindi lang sa harap ng publiko, sabi ni Bella. Gusto kong maranasan kung paano maging isang tunay na asawa, kahit sa loob lang ng bahay na ito. Kakain tayo ng sabay sa hapunan, manonood tayo ng sine at matutulog ka sa tabi ko. Nagulat si Rico, ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Bella, isang hamon. Okay, sabi ni Rico. Deal. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang laro. Pumasok sila sa opisina. Nang magkahawak kamay, ang buong opisina ay natigilan. Ang mga bulungan ay mas malakas pa kaysa dati. Si Victoria, ang sekretarya ni Rico, ay napatingin sa kanilang magkahawak na kamay. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa loob ng opisina ni Rico, binitiwan agad nito ang kamay niya. Good, sabi ni Rico. Mukhang epektibo. Ngunit si Bella ay hindi pa tapos. Mamayang gabi, sabi niya. Huwag kang gagawa ng ibang plano. May date tayo. At lumabas na siya, iniwan si Rico na hindi alam kung ano ang mararamdaman. Ang babaeng akala niya ay kaya niyang kontrolin
ay siya na pala ngayon ang nagkokontrol sa laro. Para kay Ricardo Santillan, ang buhay ay isang serye ng mga naka-schedule na pagpupulong at mga problemang kailangang solusyonan. Ang lahat ay may lohika. Ang lahat ay kontrolado. Ngunit ang kanyang asawa, si Isabela, ay isang magandang gulo na hindi niya kayang ilagay sa isang spreadsheet. Ang kanilang date ng gabing iyon ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Inaasahan niyang isang mamahaling restaurant. Ngunit dinala siya ni Bella sa isang maingay na night market. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Rico, hindi maitago ang pandidiri habang tinitingnan ang mga nagkalat na tao at ang amoy ng iba't ibang pagkain. Nakikipag-date, sagot ni Bella, masayang masaya. Hinila niya ito mula sa isang stall papunta sa isa pa. Pinatikim niya ito ng kwek-kwek, ng isaw, ng sorbetes. Sa simula, ayaw ni Rico. Ngunit nang makita niya ang purong saya sa mga mata ni Bella, isang sayang hindi niya kailanman nakita sa loob ng 5 taon, isang bagay sa loob niya ang nagsimulang lumambot. Ang huli nilang pinuntahan ay ang perya. Sakay tayo sa Ferris wheel, yaya ni Bella. Ano? Hindi, masyadong pambata, sagot ni Rico. Ngunit hinila na siya ni Bella. Sa tuktok ng Ferris wheel, sa ilalim ng mga bituin, tanaw nila ang buong syudad, tahimik. Maganda, ang ganda, bulong ni Bella. Tumingin si Rico sa kanya. Ang liwanag mula sa mga ilaw ng perya ay sumasayaw sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita si Isabela Gomez, ang anak ng business partner ng kanyang lolo. Ang nakita niya ay si Bella lang. Isang babaeng maganda, isang babaeng masaya, isang babaeng unti-unti na niyang gustong makilala. Pag-uwi nila, pagod ngunit may isang kakaibang gaan sa kanilang pakiramdam. Salamat sa gabi na ito, Rico, sabi ni Bella. Walang anuman, sagot niya. Pumasok na si Bella sa kanyang silid at si Rico sa kanya, ngunit paghiga niya sa kanyang malaki at malamig na kama, naramdaman niya ang isang bagay. Pag-iisa. Kinabukasan, isang bagong date na naman ang plinano ni Bella. Isang movie marathon sa bahay, mga romance comedy, ang klase ng pelikulang kinaiinisan ni Rico. Hindi ko to gusto, reklamo niya. Kasama sa deal, sabi ni Bella, inaabot sa kanya ang isang bowl ng popcorn. Sa kalagitnaan ng pangatlong pelikula, sa gitna ng isang eksenang nakakaiyak, masati napansin ni Rico na hindi na gumagalaw si Bella. Lumingon siya, nakatulog na ito. Ang ulo nito ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang balikat. Ang unang reaksyon ni Rico ay ang gisingin ito, ang itulak ito palayo. Ito ay labag sa kanilang kasunduan. Walang emosyon, ngunit hindi niya ginawa. Hinayaan niya lang. Pinanood niya ang paghinga nito. Naramdaman niya ang init ng ulo nito sa kanyang balikat. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Ricardo Santillan ang isang bagay na matagal na niyang ibinaon. Isang bagay na mas nakakatakot pa kaysa sa pagbagsak ng stock market. Kapayapaan. Ang paggising ni Bella kinabukasan ay may kasamang isang matinding sakit ng ulo at isang nanlalagkit na lalamunan. Ang buong katawan niya ay mabigat, trangkaso. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang bawat paggalaw ay isang parusa. Napahiga siyang muli, nanginginig sa ginaw kahit hindi naman malamig. Sakto namang kumatok si Rico sa kanyang pinto. Bella, gising ka na ba?
Malilate na tayo sa trabaho. Walang sagot. Kumatok ulit ito, mas malakas. Bella, masama, masama ang pakiramdam ko. Mahinang sagot ni Bella. Agad na binuksan ni Rico ang pinto. Naabutan niya si Bella na nakabalot sa kumot, namumutla at pinagpapawisan. Ang unang pumasok sa isip ni Rico ay ang kanyang schedule. Mayroon siyang 3 importanteng meeting ngayong araw. Hindi pwedeng makancel. Tumawag ka na lang sa opisina at sabihing may sakit ka, sabi niya. Tatawag ako ng doktor para tingnan ka. Akma na siyang aalis, ngunit paglingon niya, nakita niya ang itsura ni Bella. Mukha itong bata, mahina, at nag-iisa. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Ang kanyang ina, nag-iisa sa isang malaking silid, may sakit, habang ang kanyang ama ay abala sa isang business trip. Hindi, hindi niya gagawin ang ginawa ng kanyang ama. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ngunit hindi ang doktor ang tinawagan niya. Ang tinawagan niya ay ang kanyang sekretarya, si Victoria. Victoria, sabi niya, i-cancel mo lahat ng meeting ko ngayong araw. Pero sir, ang meeting ninyo sa mga hapon, sinabi kong i-cancel mo lahat, mariing sabi ni Rico. Family emergency. At ibinaba niya ang tawag. Nagulat si Bella sa kanyang narinig. Rico, hindi mo kailangang gawin yan. Trabaho mo. Mas importante ka, sabi ni Rico. Ang mga salitang iyon ay mas epektibo pa kaysa sa kahit anong gamot. Sa buong araw na iyon, sa Ricardo Santillan, ang kinatatakutang CEO ay naging isang nurse. Pumunta siya sa kusina. Hindi siya marunong magluto, ngunit sa tulong ng Google, nagawa niyang magluto ng isang bagay na simple, lugaw. Medyo nasunog ang ilalim, ngunit pwede na. Dinala niya ito sa silid ni Bella. Kumain ka, sabi niya. Pinanood niya itong kumain. Pagkatapos, kumuha siya ng maligamgam na tubig at isang bimpo at sa isang kilos na hindi niya kailanman naisip na gagawin niya, marahan niyang pinunasan ang noo ni Bella. Salamat, bulong ni Bella. Ang mga mata ay inaantok na. Ang bait mo pala. Huwag kang masanay, biro ni Rico, ngunit may isang ngiti sa kanyang mga labi. Nang makatulog na si Bella, hindi umalis si Rico sa kanyang tabi. Umupo lang siya sa isang silya, binabantayan ito. Pinapanood ang marahang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, sa tahimik na silid na iyon, naintindihan niya. Ang pag-aalaga pala ay hindi isang kahinaan. Ito ay isang uri ng lakas. Habang mahimbing na natutulog si Bella, dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi nito at sa isang iglap ng kahinaan o marahil ng katapangan, idinikit niya ang kanyang mga labi sa mainit nitong noo. Isang halik na puno ng pag-aalaga. Ngunit nang magangat siya ng tingin, hindi niya namalayan na si Bella pala ay gising na. Nakatingin ito sa kanya, ang mga mata ay gulat. At sa ilalim ng gulat na iyon, mayroong isang bagay na bago, isang bagay na parang pag-asa. Ang pag-aalaga ni Rico ay mas mabisa pa sa kahit anong gamot. Makalipas ang 2 araw, magaling na si Bella. Ngunit ang epekto ng mga araw na iyon ay nanatili. Ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Ang kanilang mga date ay hindi napilit. Naging isa na itong bagay na pareho nilang inaabangan. Ang kanilang mga gabi ay napuno na ng mga totoong tawanan at mga seryosong usapan. Ngunit para kay Bella, may isang bagay pa ring kulang. Nararamdaman niya ang pagbabago kay Rico, ang pag-aalaga, ang mga ngiti. Ngunit hindi pa rin nito sinasabi.
ang tatlong salita na matagal na niyang gustong marinig. Mahal kita. Ang pride ni Bella ay nasasaktan. Siya na lang ba lagi ang maghihintay? At doon, nabuo ang isang mapanganib na ideya sa kanyang isipan. Isang laro, isang pagsubok. Kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Bella sa kanyang matalik na kaibigan, si Jake, isang guwapong photographer. Ano yun? Ano yun, Bella? Tanot ni Jake. Ipag-away mo na naman ba ako sa asawa mo? Natawa si Bella. Hindi, mas malala pa. Ikinuwento niya ang kanyang plano, ang magpanggap bilang isang masugid na manliligaw. Nababaliw ka na ba? Sabi ni Jake. Paano kung magalit ang asawa mo? Iyon mismo ang punto, sabi ni Bella. Gusto kong makita. Gusto kong malaman kung may pakialam ba talaga siya. Kinabukasan, isang malaking buke ng mga asul na rosas. Ang paboritong bulaklak ni Bella na hindi alam ni Rico. Ang dumating sa kanyang opisina sa Santillan Tower. Wow! Kanino galing yan, Ma'am Bella? Tanong ng kanyang sekretarya. Sa isang kaibigan, sagot ni Bella. May isang ngiting misteryoso. Sakto namang dumaan si Rico. Nakita nito ang mga bulaklak. Kumunot ang noo nito. Para saan yan? Tanong nito. Wala lang, may nagbigay lang, sagot ni Bella. Di na nagsalita si Rico, ngunit nakita ni Bella ang pag-igting ng kanyang panga. Ang laro ay nagsimula na. Araw-araw may bagong regalo, mga tsokolate, isang libro, isang maliit na teddy bear. At bawat regalo ay may kasamang isang card na may sulat kamay ni Jake. Para sa pinakamagandang babae sa buhay ko. J. Si Rico ay lalong nagiging iritable. Mas madalas na itong nakasimangot. Mas madalas nang sumisigaw sa mga meeting. Sino ba ang J na yan? Tanong nito kay Bella isang gabi. Bakit? Nagsiselos ka ba? Tanong pabalik ni Bella. Hindi, mabilis na sagot ni Rico. Naiinis lang ako, isa itong distraksyon sa trabaho. Ngunit alam nilang pareho na hindi iyon ang totoo. Isang araw nag-post si Jake bilang bahagi ng plano ng isang litrato sa kanyang Instagram. Ang litrato ng isang kamay ng babae na may hawak na kape, ang kamay ni Bella. Ang caption, Coffee with my queen, at iyon na ang huling patak. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Bella, naabutan niya si Rico sa sala. Nag-iinuman. Mag-isa. Saan ka galing? Tanong nito. Nakipagkita sa isang kaibigan. Kay Jay? Hindi sumagot si Bella. Biglang tumayo si Rico. Naglakad ito palapit sa kanya. Masaya ka ba, Bella? Tanong nito, ang boses ay puno ng sakit. Masaya ka bang paglaruan ako? Ikaw ang unang nagsimula ng laro, Rico. Sagot ni Bella. Kung ganoon, sabi ni Rico, oras na para tapusin to. At hinalikan niya ito. Isang halik na puno ng selos, ng galit, at ng isang pag-ibig na hindi na niya kayang itago. Ang halik ni Rico ay hindi malambot katulad ng dati. Ito ay marahas, puno ng isang desperadong pagnanasa na sinubukan niyang itago sa loob ng 5 taon. Para kay Bella, ang halik na iyon ay isang tagumpay, isang pag-amin. Ngunit ang laro ay hindi pa tapos. Hindi iyan ang sagot sa tanong ko, Rico. Sabi ni Bella, pagkatapos ng halik, kahit ang kanyang sariling puso ay kumakabog ng malakas. Mahal mo ba ako? Tinitigan siya ni Rico. Ang kanyang mga mata ay isang bagyo ng iba't ibang emosyon. Ngunit ang pride
Ang pride ng isang santilan ay masyadong malakas. "Matulog ka na," sabi nito at tinalikuran siya. Ang pagtanggi na iyon ay mas nagpaapoy sa determinasyon ni Bella. Itutuloy niya ang laro hanggang sa mabasag ang pader na nakapalibot sa puso ni Rico. Kinabukasan sa opisina, isang mas malaking regalo ang dumating. Isang malaking teddy bear na may hawak na isang sulat. "Ano na naman yan?" tanong ni Rico na dumaan sa kanyang opisina. "Hindi ko alam," sabi ni Bella. Binubuksan ang sulat. Binasa niya ito ng malakas. Sapat lang para marinig ni Rico. "Mahal kong Bella, sana magustuhan mo itong munting regalo. Isang paalala na kahit sa pinakamalamig na gabi, mayroon kang isang taong yayakap sa'yo. Nagmamahal, Jay." Pagkatapos, tumingin siya kay Rico. "Ang sweet, di ba?" Hindi sumagot si Rico. Naglakad lang ito palabas. Ngunit nakita ni Bella ang pagkuyom ng kanyang mga kamao. Ang hindi alam ni Bella, may isa pang pares ng matang nagmamasid, si Victoria. Nakikita niya ang lahat, ang mga bulaklak, ang mga regalo, ang unti-unting pagbabago sa kanyang amo, at hindi niya ito gusto. Isang hamak na probinsyana, naisip ni Victoria. Tinalo ako ng isang babaeng galing sa putikan. Kailangan niyang gumawa ng paraan at nakita niya ang kanyang pagkakataon. Si Jake, ang pekeng manliligaw. "Magaling ang ginagawa mo," sabi ni Victoria kay Jake isang araw. Palihim silang nagkita. "Pero kulang pa. Kailangan natin ng isang bagay na mas totoo. Isang bagay na hindi kayang itanggi ni Rico." Samantala, ang selos ni Rico ay unti-unti nang nagiging isang bulkan na malapit ng sumabog. Isang gabi, mayroong isang malaking company party. Lahat ay naroon. "Isasayaw kita," sabi ni Rico kay Bella. Isang utos, hindi isang pakiusap. Habang nagsasayaw sila, hindi maalis ni Rico ang tingin sa paligid na parabang naghahanap ng isang anino. "Sino anong hinahanap mo?" tanong ni Bella. "Ang Jay mo," sagot ni Rico. "Nandito ba siya? Bakit? Gusto mo siyang makilala?" Biglang may isang lalaking lumapit sa kanila. Si Jake. "Bella," sabi nito, "pwede ko ba siyang isayaw?" Tumingin si Rico kay Jake, pagkatapos ay kay Bella. Isang hamon. Ngumiti si Bella. "Sige ba?" At binitiwan niya ang kamay ni Rico at sumama kay Jake sa dance floor. Naiwan si Rico na nakatayo roon mag-isa. Pinanood niya sila. Ang pagtawa ni Bella, ang paghawak ni Jake sa kanyang baywang. Ang bulkan ay sumabog. Nilapitan niya sila, walang salita. Hinila niya si Bella palayo kay Jake. "Ano ba?" sigaw ni Bella. "Sa akin ka," sabi ni Rico. "Asawa kita." "Sa papel lang," sagot ni Bella. "Hindi na ngayon," sigaw ni Rico. At sa harap ng daan-daang empleyado, sa gitna ng dance floor, hinalikan niya si Bella. Isang halik na puno ng galit, ng selos, at ng isang pag-aming hindi na niya kayang itago. Ang halik sa gitna ng party ay naging isang malaking iskandalo. Kinabukasan, ang buong Santillan Corporation ay walang ibang pinag-usapan kundi ang love triangle sa pagitan ng kanilang CEO, ng kanyang asawa at ng misteryosong si Jay. Para kay Bella, ang eksenang iyon ay isang tagumpay. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon, ipinakita ni Rico sa buong mundo na mayroon siyang pakialam. "Ano na, Rico?" tanong niya kinaumagahan habang sabay silang nag-aalmusal, isang bagay na naging normal na sa kanila. "Aamin ka na ba?"
Tumingin si Rico sa kanya. Ang galit ay nawala na, napalitan ng isang pagod na pagsuko. Oo na, nagsiselos na ako. Masaya ka na? Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bella. Sobra. Kung ganoon, sabi ni Rico, tigilan mo na ang larong ito. Itigil mo na ang pakikipagkita sa Jay na yan. Sa isang kondisyon, sabi ni Bella, sabihin mo muna ang tatlong salita. Kumunot ang noo ni Rico. Anong tatlong salita? Alam mo na yon, sabi ni Bella, tumatayo. Hanggat hindi mo sinasabi, magpapatuloy ang laro. At umalis na siya, iniwan si Rico na puno ng inis at isang kakaibang kilig. Ngunit ang hindi nila alam, may isang taong hindi natutuwa sa kanilang munting laro. Si Victoria. Sa kanyang opisina, tinitingnan niya ang mga litrato na palihim niyang kinuha noong gabi ng party. Ang halik, ang selos sa mga mata ni Rico. Malapit na, naisip niya, malapit na siyang mahulog ng tuluyan sa babaeng iyon. Hindi siya papayag. Alam na niya ang tungkol sa pekeng manliligaw. Sa simula, akala niya ay isa lang itong simpleng laro. Ngunit ngayon, gagamitin niya ito. Pinatawag niya si Jake sa kanyang opisina. Magaling ang ginagawa mo, sabi ni Victoria, inilapag sa mesa ang isang makapal na sobre. Pero kulang pa. Binuksan ni Jake ang sobre. Puno ng pera, mas malaki pa sa napag-usapan nila ni Bella. Ano't itong gusto ninyong gawin ko, ma'am? Gusto kong gawin mong mas totoo, sabi ni Victoria, may isang malamig na ngiti. Hindi lang mga bulaklak at mga sulat. Gusto kong makita kayo ng mga tao na magkasama, na masaya, na malapit sa isa't isa. Pero, maham, baka magalit si Bella. Si Bella ba ang nagpapasweldo sa'yo? Putol ni Victoria. O ako? Naintindihan ni Jake. Nagsimula ang bagong yugto ng laro. Ngunit ngayon, si Bella ay hindi na ang nagkokontrol. Aksidenteng, nagkikita sila ni Jake kung saan-saan. Sa mall, sa coffee shop, sa labas ng opisina, at si Jake ay hindi na lang basta nagbibigay ng regalo. Nagiging mas pisikal na ito. Isang akbay, isang hawak sa kamay. Jake, ano ba? Hindi ito kasama sa usapan, sabi ni Bella, hindi komportable. Relax ka lang, Bella, sabi ni Jake, para mas maging kapani-paniwala. At sa bawat aksidenteng pagkikita na iyon, sa di kalayuan, laging naroon ang isang kamera. Ang kamera ni Victoria. Kinokolekta niya ang kanyang mga ebidensya, mga litratong mukhang totoo, mga litratong kayang sirain ang kahit anong tiwala. Isang araw, inanyayahan ni Jake si Bella na magkape. Bilang huling pabor, Bella, sabi nito. Pagkatapos nito, titigil na ako, pangako. Pumayag si Bella. Sa coffee shop habang nag-uusap sila, aksidenteng natapunan ni Jake ng kape ang damit ni Bella. Naku, sorry, sabi nito. Kumuha ito ng panyo at akmang pupunasan ang damit ni Bella. Ako na, sabi ni Bella, umiiwas. Ngunit hinawakan ni Jake ang kanyang kamay. Hayaan mo na akong tulungan ka. Ang eksena mula sa malayo ay mukhang napaka-intimate. Isang lalaking marahang inaalis ang dumi sa damit ng isang babae. Isang babaeng nakatingin sa kanya, hindi makapalag. At sa labas ng coffee shop, sa loob ng isang itim na kotse, si Victoria ay nakangiti. Click! Nakuha na niya ang kanyang kailangan, ang kanyang huling alas. Ang selos ay isang lason, at si Rico Santillan sa unang pagkakataon sa buong buhay niya ay nalalasing dito. Araw-araw may bagong kwento. Sir, nakita ko po si Ma'am Bella kasama si Mr. Jake sa mall. Sir,
May nag-deliver na naman po ng bulaklak. Ang bawat kuwento ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pride at sa isang bagay na hindi niya maamin sa sarili, ang kanyang puso. Sinubukan niyang labanan ito. Bella, sabi niya isang gabi, sumama ka sa akin. Dinala niya ito sa pinakamahal na restaurant. Binigyan niya ito ng mga alahas. Lahat ng bagay na akala niya ay gusto ng isang babae. Ngunit si Bella ay hindi na natutuwa. Hindi ito ang gusto ko, Rico, sabi nito. Ang gusto ko ay ikaw. Ang kanilang relasyon ay naging isang battlefield. Isang labanan ng pride, isang labanan ng mga hindi masabi. Isang gabi, hindi na niya natiis. Pag-uwi niya, naabutan niyang may kausap si Bella sa telepono. Tumatawa ito, isang tawang masaya, isang tawang hindi para sa kanya. Sige na, Jay, bukas na lang ulit. Good night. Pagkababa ng telepono, hinarap niya si Rico. Ano yon? Tanong ni Rico. Wala, sabi ni Bella. Kaibigan lang. Kaibigan lang ba talaga, Bella? Sabi ni Rico, lumalapit. O baka naman, ang kaibigan na iyan ang dahilan kung bakit hindi mo na ako kailangan. Anong pinagsasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan, sigaw ni Rico. Nakikita ko, Bella, nakikita ko kung paano kang ngumingiti kapag nababanggit ang pangalan niya. Nakikita ko ang kislap sa mga mata mo. Bakit, Rico? Nagsiselos ka ba? Hamon ni Bella. Akala ko ba wala kang pakialam? Akala ko ba isa lang akong kasunduan? Ang mga salitang yon ay tumama kay Rico. Noong una, oo, pag-amin niya. Isang kasunduan lang, isang obligasyon. Ngunit, Bella, hinawakan niya ang mga braso nito, tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho sa sandaling iyon. Hindi ko na alam, sabi niya, ang boses ay basag. Hindi ko na alam kung ano ang totoo at kung ano ang laro. Ang tanging alam ko lang ay nasasaktan ako. Nasasaktan ako sa tuwing nakikita kitang masaya sa piling ng iba. Sabihin mo sa akin, Bella, pagmamakaawa niya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Mahal mo ba siya? Tinitigan siya ni Bella. Ito na ang sandaling hinihintay niya, ang pag-amin. Ngunit ang pride, paano na si Jake? Tanong pabalik ni Bella, isang huling pagsubok. Hindi na sumagot si Rico. Sa halip, sinagot niya ito sa tanging paraan na alam niya. Hinalikan niya ito. Isang halik na hindi na laro. Isang halik na puno ng lahat ng kanyang selos, ng kanyang takot, ng kanyang pagsisisi. At ng isang pag-ibig na sa wakas ay inamin na niya sa sarili. Nang maghiwalay sila, pareho silang habol ang hininga. Ngayon, sabi ni Rico, sagutin mo ang tanong ko. Sino ang mas magaling humalik? Ako o si Jake? Natawa si Bella. At sa tawa niyang iyon, alam na ni Rico ang sagot. Ang halik na iyon ay dapat na naging simula ng kanilang totoong kwento. Ngunit para kay Victoria, ito ay isang senyales na kailangan na niyang kumilos ng mas mabilis. Kinabukasan, kinausap niya si Jake. Oras na, sabi niya. Gawin mo na ang huling bahagi ng ating kasunduan. Pero ma'am, sabi ni Jake, masaya na sila. Baka dapat gawin mo. Mariing sabi ni Victoria. O gusto mong malaman ni Bella na ang lahat ng ito ay hindi lang isang simpleng laro, kundi isang trabahong binayaran ko? Walang nagawa si Jake. Sumunod na araw,
Nakatanggap si Bella ng isang text mula kay Jake. Bella, kailangan kita. May problema ako. Pakiusap. Magkita tayo. Nag-alala si Bella. Kahit laro lang ang lahat, naging kaibigan na rin ang turing niya kay Jake. Saan? Reply niya. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop. Naabutan ni Bella si Jake na mukhang problemado. Anong nangyari? Tanong ni Bella. Ang pamilya ko, pagsisinungaling ni Jake. Kailangan nila ng pera. Malaki. Habang nag-uusap sila, aksidenteng natapunan ni Jake ng kape ang damit ni Bella. Nako, sorry, sabi nito. Kumuha ito ng panyo at akmang pupunasan ang damit ni Bella. Ako na, okay lang, sabi ni Bella, umiiwas, ngunit hinawakan ni Jake ang kanyang kamay. Hayaan mo na akong tulungan ka, kasalanan ko to. Ang eksena mula sa labas ng bintana ay perpekto. Isang lalaking marahang inaalis ang dumi sa damit ng isang babae. Isang babaeng nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. At sa labas, sa loob ng isang itim na kotse, si Victoria ay nakangiti. Click. Nakuha na niya ang kanyang kailangan. Kinagabihan, sa mansyon ng mga Santillan, masaya si Bella. Handa na siyang tapusin ang laro. Handa na siyang sabihin kay Rico ang lahat. Naabutan niya ito sa opisina nito, abala sa trabaho. Rico, tawag niya. Lumingon ito, ngunit ang mukha nito ay iba, malamig, madilim. May problema ba? Tanong ni Bella. Hindi sumagot si Rico. Sa halip may inihagis ito sa mesa. Isang brown envelope. Nagtataka, binuksan ito ni Bella. Sa loob, isang litrato. Ang litrato niya at ni Jake sa coffee shop kanina. Kuha sa isang anggulong mukha silang naglalambingan. Isang perpektong, nakakasuklam na kasinungalingan. Ano to? Bulong ni Bella. Iyan ang tanong ko sa'yo, sabi ni Rico. Ang boses ay walang emosyon. Sino ba talaga siya, Bella? Isang pekeng manliligaw o ang totoong dahilan kung bakit gabi-gabi kailangan mo pa ring umuwi sa asawa mong nasa papel lang? Rico, hindi yan totoo. Isa lang yang isang laro. Ang galing ng laro mo, Bella. Sobrang galing na ako mismo naniwala. Hindi mo naiintindihan ang hindi ko maintindihan, sabi ni Rico, ay kung paano ako naging tanga para maniwala ulit, para magtiwala ulit. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang lumang sakit. Ang sakit na idinulot ng kanyang ina, ang sakit ng pagtataksil. Pare-pareho lang kayo, sabi nito, at tinalikuran na siya. Ang katahimikan sa opisina pagkatapos ng mga salita ni Rico ay mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Nakatayo lang si Bella, hawak ang litrato, habang si Rico ay nakatalikod, nakatingin sa labas ng bintana, na parang isang haring isinasara ang pinto ng kanyang kaharian. Rico, pakiusap, sabi ni Bella, ang boses ay nanginginig. Magpaliwanag ako. Hindi yan ang iniisip mo. Hindi na mahalaga kung ano ang iniisip ko. Malamig na sagot ni Rico, hindi pa rin lumilingon. Ang mahalaga ay ang nakikita ko. At ang nakikita ko ay ang parehong kwento. Ang kwento ng isang babaeng hindi marunong makontento. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Bella. Inihahambing siya nito, sa ina nito, sa multo ng nakaraan. Hindi ako siya, sabi ni Bella. Talaga ba? Humarap si Rico. Kung ganoon, bakit kailangan mong magsinungaling? Bakit kailangan mo ng isang laro? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ibinibigay ko sa iyo? Hindi pera ang kailangan ko, Rico, sigaw ni Bella.
Ang kailangan ko ay ang puso mo, ang tiwala mo, pero paano mo yan maibibigay kung sa simula pa lang hinusgahan mo na ako? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok si Victoria. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Sir, ma'am, narinig ko po ang sigawan ninyo. May problema po ba? Wala, mariing sabi ni Rico. Tumingin ito kay Bella. Ang mga mata ay puno na ng isang pinal na desisyon. Tapos na ang laro, Isabella. Ang paggamit niya sa buo nitong pangalan ay parang isang hatol. Bukas na bukas din, sabi ni Rico. Tatawagan ko ang mga abogado natin. Sisimulan na natin ang proseso ng annulment. Annulment. Ang salita ay parang isang bomba na sumabog sa pagitan nilang dalawa. Ano? Bulong ni Bella. Narinig mo ako, sabi ni Rico. Ang kasunduan ng ating mga pamilya ay matatapos na sa susunod na buwan, 5 taon. Tinupad na natin. Pagkatapos noon, malaya ka na. Malaya ka nang gawin ang gusto mo. Kasama, kasama ang Jay mo. Rico, huwag! Pagmamakaawa ni Bella, ngunit hindi na ito nakikinig. Victoria, sabi ni Rico, ihanda mo ang lahat ng papeles. Masusunod, sir, sagot ni Victoria, isang halos hindi makitang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Naiwan si Bella na nakatayo roon, hindi makagalaw. Ang larong sinimulan niya para makuha ang pag-ibig ni Rico ay siya na ring wawasak sa kanila. Ang masumunod na araw ay isang malabong panaginip para kay Bella. Ang bahay na dati unti-unti nang nagkakaroon ng init ay muling naging isang malamig na kaharian. Si Rico ay hindi na umuuwi para sa hapunan. Nagkukulong ito sa kanyang opisina. At kung magkasalubong man sila sa pasilyo, para lang silang dalawang estranghero, nag-iiwasan ng tingin. Si Bella naman ay parang isang multo sa sarili niyang bahay. Wala na ang mga tawa, wala na ang mga biro. Ang natira na lang ay ang bigat ng isang pusong wasak. Tinawagan niya si Jake. Anong nangyari? Tanong nito. Natalo ako, Jake, sagot ni Bella. Natalo ako sa sarili kong laro. Sinubukan niyang kausapin si Rico, paulit-ulit, ngunit para siyang kumakatok sa isang pader na bakal. Rico, pakiusap, mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan, Isabella. Malinaw na ang lahat. Isang gabi, hindi na niya natiis. Pumasok siya sa silid ni Rico. Naabutan niya itong nakaupo sa dilim, may hawak na isang baso ng alak. Hanggang dito na lang ba talaga? Tanong ni Bella. Hindi sumagot si Rico. Pagkatapos ng lahat, sabi ni Bella, umiiyak na. Ang mga ngiti, ang mga tawanan, ang pag-aalaga mo noong may sakit ako, ang halik. Kasinungalingan lang din ba ang lahat ng iyon? Tumingin si Rico sa kanya. Sa ilalim ng dilim nakita ni Bella ang sakit sa mga mata nito. Isang sakit na pamilyar. Ang kasinungalingan, Bella, sabi ni Rico, ay nagsimula sa iyo. Ang mga salitang iyon ang gumising kay Bella. Tama siya. Siya ang nagsimula. Siya ang nagduda. Siya ang naglaro. At ngayon, kailangan niyang harapin ang resulta. Tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang babaeng durog ay biglang nagkaroon ng isang bagong determinasyon. Kung ganoon, sabi niya, ang boses ay kalmado na. Kung tapos na talaga, kung wala ng pag-asa, kung gayon, aalis na ako. Nagulat si Rico. Ano? Ayoko nang maging isang anino sa bahay na ito, sabi ni Bella. Ayoko nang maghintay sa isang bagay na hindi na darating. Kung gusto mo ng annulment, ibibigay ko sa'yo.
Kinuha niya ang kanyang bag na inihanda na niya kanina pa. "Saan ka pupunta?" tanong ni Rico. "Sa isang lugar kung saan hindi ako isang kasunduan," sagot ni Bella. "Sa isang lugar kung saan baka matutunan kong mahalin ulit ang sarili ko." Naglakad na siya palabas ng silid, palabas ng kanilang bahay, palabas ng buhay ni Rico. Hindi na siya lumingon dahil alam niyang kung lilingon siya, baka hindi na niya kayanin pang umalis. Ang pag-alis ni Bella ay nag-iwan ng isang katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Naiwan si Rico sa kanyang malaking bahay, ngunit ngayon hindi na ito isang kaharian. Isa na itong kulungan. Ang bawat sulok ay may dalang alaala ni Bella. Ang kanyang tawa sa sala, ang amoy ng niluluto niyang pagkain sa kusina, ang kanyang mga bulaklak sa hardin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Rico ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang galit na naramdaman niya noong una ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas malalim. Pagsisisi. Tama siya, naisip niya. Ako ang duwag. Pinanood niya ulit ang litrato. Ngunit ngayon, wala na ang selos. Ang nakikita na lang niya ay ang ebidensya ng sarili niyang katangahan. Hinusgahan niya ito. Hindi niya ito pinakinggan, hindi niya ito pinagkatiwalaan. Ang multo ng kanyang ina, ang takot na masaktan, ang pride. Ang lahat ng iyon ang nagtulak palayo sa nag-iisang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling tumawa. Kailangan niyang malaman ang totoo, hindi na para sa kaso, kundi para sa sarili niya. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang head of security. "Gusto kong imbestigahan mo ang isang tao," utos niya. Si Jake, ang manliligaw ni Bella. Hindi nagtagal dumating ang resulta at ito ay mas masahol pa sa kanyang inaakala. Si Jake ay hindi lang isang simpleng photographer. Mayroon itong malaking utang sa sugal at ang bank account nito ay biglang nagkaroon ng malaking halaga ng pera. 1 linggo pagkatapos magsimula ang panliligaw nito kay Bella. Ang pera ay galing sa isang offshore account. Isang account na pagkatapos ng mas malalim na imbestigasyon ay natuklasang konektado kay Victoria. Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos kay Rico. Si Victoria, ang kanyang tapat na assistant, ang taong pinagkatiwalaan niya. Naalala niya ang lahat, ang mga aksidenteng report, ang mga helpful na komento. Lahat ay isang laro. Isang perpektong, malupit na laro. Ang galit na naramdaman niya ay hindi na para kay Bella. Para na ito sa isang ahas na matagal na pala niyang inaalagaan. Kasabay ng report tungkol kay Jake, dumating ang isa pa. Ang report tungkol kay Bella. "She booked a one-way ticket to Cebu, sir." Cebu, ang probinsya kung saan ito lumaki. Umuwi na ito. Kinuha ni Rico ang kanyang susi. Hindi na siya nag-isip pa. "I-cancel mo lahat ng meeting ko," sabi niya sa kanyang bagong sekretarya. "Pero, sir, gawin mo na lang." Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho. Walang plano, walang kasiguraduhan. Ang tanging alam lang niya ay kailangan niyang mahanap ito. Kailangan niyang humingi ng tawad. At kailangan niyang sabihin ang 3 salita na dapat ay noon pa niya sinabi. Bago umalis papuntang Cebu, may isang bagay pa si Rico na kailangang tapusin. Isang ahas na kailangang putulan ng ulo. Bumalik siya sa Santillan Tower. Gabi na, ngunit alam niyang nandoon pa ito. Si Victoria ay laging ang huling umaalis. Pagpasok niya sa kanyang opisina, nadatnan niya itong nakaupo sa kanyang silya.
ang kanyang silya na para bang sinusukat na nito ang trono. "Sir," sabi ni Victoria, nagulat ngunit mabilis na nakabawi. "Akala ko po umuwi na kayo." Hindi sumagot si Rico. Inilapag niya sa mesa ang isang folder. Ang folder na naglalaman ng investigasyon tungkol kay Jake at sa offshore account. "Ano to?" tanong ni Victoria, nagkukunwaring walang alam. "Ang katapusan mo," malamig na sagot ni Rico. Binuklat ni Victoria ang folder. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namutla habang binabasa ang bawat pahina. "Hindi ko alam kung bakit mo ito ginawa, Victoria," sabi ni Rico. "Dahil ba sa posisyon, sa pera, o dahil lang sa simpleng galit?" Hindi na nagsalita si Victoria. Wala nang pagkukunwari. Ang mga mata niya ay napuno na ng purong puot. "Dahil dapat ako yon!" sigaw nito. "Ako ang dapat na nasa posisyon ni Bella. Ako ang nagtrabaho. Ako ang laging nandyan para sa iyo. Pero sino ang pinili mo? Isang babaeng walang alam kundi magreklamo at maglaro." "Ang pag-ibig ay hindi pinipili, Victoria," sabi ni Rico. "Nararamdaman yan. Kung ganoon, sana maramdaman mo rin ang mawalan ng lahat." Akmang tatakbo si Victoria para sirain ang mga dokumento, ngunit handa na si Rico. Isang tawag lang, pumasok na ang mga security guard. "Ihatid ninyo siya palabas," utos ni Rico. "At siguraduhin ninyong hindi na siya muling makakatapak sa gusaling ito." Ang mga abogado na ang bahalang kumausap sa kanya bukas. Habang dinadala palabas si Victoria, may huli itong isinigaw. "Magbabayad ka rin, Rico. Mag-isa ka na lang ulit. Iiwan ka rin niya tulad ng ginawa ng nanay mo." Ang, ang mga salita ay tumama, ngunit hindi na kasing sakit ng dati. Dahil nilam, dahil alam na ni Rico kung ano ang kailangan niyang gawin. Kinaumagahan bago siya pumunta sa airport, tinawagan niya si Jake. "Magkita tayo," sabi niya. Sa isang coffee shop, hinarap ni Rico ang lalaking naging bahagi ng panloloko. "Alam ko na ang lahat," sabi ni Rico. "Ang pera, si Victoria." Nanginginig si Jake. "Patawad, sir. Kailangan ko lang talaga ng pera." Hindi nagalit si Rico. Sa halip, inilapag niya sa mesa ang isang tseke. "Ano to?" "Kabayaran," sabi ni Rico. "Para sa serbisyo mo at para sa impormasyon na ibibigay mo sa akin ngayon." "Anong impormasyon?" "Ang totoong kwento," sabi ni Rico. "Lahat ng sinabi sa iyo ni Victoria, lahat ng utos niya, at higit sa lahat, lahat ng sinabi sa iyo ni Bella tungkol sa akin." Gabi. Sa Mactan, Cebu International Airport. Pagbaba ni Rico sa eroplano, ang init at halumigmig ng hangin ang sumalubong sa kanya. Hindi niya alam kung nasaan si Bella. Hindi niya alam kung tatanggapin pa siya nito. Ngunit may isang bagay siyang sigurado. Hindi na siya muling magiging duwag. Lalaban siya. Para sa babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. 2 buwan. 2 buwan na ang lumipas mula nang umalis si Bella. Para sa kanya, ang bawat araw ay isang maliit na hakbang palayo sa nakaraan. Umuwi siya sa Cebu, sa maliit na bahay na iniwan sa kanya ng kanyang lola. Sa tulong ng perang naipon niya, sinimulan niyang tuparin ang isang maliit na pangarap. Ang magtayo ng sarili niyang cafe sa tabi ng dagat. Ang Cafe Bella. Naging abala siya. Ang kanyang mga araw ay napuno ng amoy ng kape, ng tunog ng mga alon, at ng mga ngiti ng kanyang mga bagong suki. Unti-unti, ang sakit sa kanyang puso ay naghihilom.
Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya, bumabalik pa rin ang anino ni Rico. Ang kanyang tawa, ang kanyang mga mata, ang kanyang halik. Nasaan na kaya siya? Tanong niya sa sarili. Masaya na kaya siya ngayon na malaya na siya? Samantala, sa Cebu, isa ring lalaki ang abala. Hindi alam ni Bella, ngunit si Rico ay naroon din. Hindi siya nagpakita, hindi siya tumawag. Sa halip, naging isa siyang anino. Araw-araw mula sa malayo, pinapanood niya si Bella. Pinapanood niya itong buuin ang kanyang pangarap. Nakita niya ang lahat ng kanyang mga problema. Ang hirap sa pagkuha ng permit, ang supplier na nanloloko, ang mga kakumpetensyang gustong sirain ang kanyang negosyo, at sa bawat problema, palihim siyang kumikilos. Isang tawag lang sa isang kaibigan sa City Hall at ang permit ni Bella ay biglang naaprubahan. Isang anonymous tip sa Food and Drug Administration at ang manlolokong supplier ay biglang nagsara. Isang biglaang investment sa mga kakumpetensya nito na nag-obliga sa kanilang mag-focus sa ibang lugar. Si Rico ang naging lihim na anghel ni Bella, ngunit alam niyang hindi ito sapat. Ang pagtulong mula sa malayo ay isang uri pa rin ng pagiging duwag. Kailangan niyang humarap. Isang hapon, habang abala si Bella sa pagsiserve sa kanyang mga customer, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanyang counter. Nag-angat siya ng tingin, si Rico. Nakatayo ito roon, hindi suot ang kanyang mamahaling suit. Nakasimpleng polo shirt lang ito. Ang buhok ay medyo magulo dahil sa hangin. Ang puso ni Bella ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lahat ng ingay sa kafe ay biglang nawala. Rico, yun lang ang nasabi niya. Hello, Bella, sabi ni Rico, isang maliit na ngiting may halong kaba at pag-asa. Anong, anong ginagawa mo dito? Nagbabakasyon, sabi ni Rico. At narinig kong may pinakamasarap na kape daw dito sa buong Cebu. Hindi alam ni Bella ang sasabihin, ang galit, ang sakit, ang pangungulila, lahat ay naghalo-halo. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi niya, tinalikuran ito. Alam ko, sabi ni Rico, kaya hindi ako nandito para magsalita. Iniwan niya sa counter ang isang maliit na paper bag at tahimik na umalis. Nagtataka, binuksan ito ni Bella. Sa loob, isang pandesal at isang maliit na note. Hindi ako aalis, Bella. Dito lang ako, maghihintay, hanggat hindi ka pa handang bumalik sa akin. Ang pangako ni Rico ay naging isang matamis na torture para kay Bella. Araw-araw nandoon siya. Hindi ito pumapasok sa loob ng kafe. Nauupo lang ito sa isang bangko sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang puno ng niyog, nagbabasa ng libro, nagmamasid. Minsan, kapag masyado ng maraming customer, bigla na lang may darating na isang aksidenteng na padaang binatilyo para tumulong sa paghuhugas ng plato. Alam ni Bella na inutusan lang ito ni Rico. Minsan, kapag nasisira ang coffee machine, bigla na lang may darating na isang mabait na technician na aayusin ito ng libre. Alam ni Bella na si Rico ang nagbayad. Ang kanyang presensya ay tahimik ngunit malakas. Isang paalala na naghihintay siya. Ang mga customer ni Bella ay nakapansin din. Sino yung guwapong yan, Bella? Tanong ng isa. Lagi yang nandyan. Manliligaw mo? Ngumingiti lang si Bella, ngunit sa loob niya ang kanyang puso ay isang magulong labanan sa pagitan ng pride at ng pag-ibig. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang dumating sa Cebu. Ang hangin ay malakas. Ang ulan ay parang ibinubuhos mula sa langit.
Nasa loob si Bella ng kanyang kafe, mag-isang nag-aayos, nag-aalala sa lakas ng bagyo. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Brown out. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong kafe. Napatili si Bella. Takot siya sa dilim. Takot siya sa kulog. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, nanginginig sa isang sulok. Biglang bumukas ang pinto ng kafe. Isang anino, basa ng ulan. Bella? Ang boses ni Rico. Rico! Tumakbo si Bella papunta sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Wala ng pride, wala ng laro. Tanging takot at ang pangangailangan na makaramdam na ligtas. Shh! Sabi ni Rico, niyakap siya pabalik. Nandito lang ako, hindi kita iiwan. Magdamag, sa gitna ng dilim, sa gitna ng malakas na ulan, magkayakap lang sila. Nagkwentuhan, nagtawanan, at umiyak. Ikinuwento ni Rico ang lahat, ang tungkol sa kanyang ina, ang tungkol sa kanyang takot. Ikinuwento ni Bella ang lahat, ang tungkol sa kanyang sakit, ang tungkol sa kanyang pangungulila. Nang tumila na ang ulan at sumilip na ang unang sinag ng araw, iba na ang lahat. Wala ng pader, wala ng duda. Bumalik ka na sa akin, Bella, pakiusap ni Rico. Tumingin si Bella sa kanya. Hindi ako umalis, Rico. Naghihintay lang din ako. Lumabas sila sa dalampasigan. Ang hangin ay sariwa, ang langit ay malinis, isang bagong umaga. Doon sa harap ng sumisikat na araw, lumuhod si Rico. Isabella Gomez, sabi niya, hindi ko na aalukin ang kayamanan ng mga santilan. Ang tanging maiaalok ko lang ay ang puso ko, isang pusong basag, ngunit buong buo ng sayo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang singsing. Ang parehong singsing na ibinato niya sa sahig noon. Patawad kung minsan nakitang sinaktan, sabi niya. Ngunit ipinapangako ko, mula sa araw na ito, hindi na muling mangyayari yun. Will you be my whip? Sa pagkakataong ito, ng totoo. Umiiyak, tumawa si Bella. Oo, Ricardo Santillan, sagot niya. Oo. Ang kanilang pangalawang kasal ay malayong malayo sa una. Hindi ito ginanap sa isang engrandeng simbahan na puno ng mga taong hindi nila kilala. Ginanap ito sa dalampasigan, sa harap ng Cafe Bella, sa ilalim ng isang arko na gawa sa mga puting bulaklak at mga kabibe. Ang mga bisita ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Ang pamilya ni Bella, ang ama ni Rico na ngayon ay mas madalas nang nakangiti, at ang mga bagong kaibigan nila mula sa kanilang munting paraiso sa Cebu. Naglakad si Bella sa aisle na gawa sa buhanginan, kasama ang kanyang ama. Ang kanyang nangiti ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Sa dulo, naghihintay si Rico, hindi bilang isang CEO na seryoso, kundi bilang si Rico lang. Ang lalaking natutong tumawa, ang lalaking natutong magmahal. Ang kanilang mga panata ay simple lang. Hindi ito mga salitang mula sa libro. Ito ay mga pangakong mula sa puso. Sa harap ninyong lahat, sabi ni Rico, nakatingin kay Bella. Ipinapangako kong araw-araw, pipiliin ko ang maging isang asawang karapat-dapat sa pagmamahal mo. At ipinapangako kung hinding-hindi ko na muling gagamitin ang iyong damit panloob. Bilang pamunas ng pawis, nagtawanan ang lahat, pati si Bella. At ako naman, sabi ni Bella, ipinapangako kong hinding-hindi na ako muling gagawa ng pekeng manliligaw. Dahil ang tunay na manliligaw at pag-ibig ng buhay ko ay nasa harap ko na. Ang kanilang halik ay selyado ng masayang hiyawan ng kanilang mga kaibigan at ng mga alon.
Pagkatapos ng kasal, hindi sila bumalik sa Maynila para manirahan. Pinili nilang manatili sa Cebu. Pinalaki nila ang Cafe Bella na naging isang sikat na tourist spot. Si Rico naman, gamit ang kanyang talino, ay tumulong sa pagpapaunlad ng lokal na turismo, laging isinasaalang-alang ang kapakanan ng mga lokal. Makalipas ang ilang taon, isang hapon, sa beranda ng kanilang bahay sa tabi ng dagat. Daddy! Daddy! Look! Tatlong maliliit na batang babae ang masayang tumatakbo palapit kay Rico. Ang kanilang tatlong prinsesa. Magkakamukha at lahat ay may mga matang nagniningning katulad ng sa kanilang ina. Binuhat ni Rico ang bunso, habang si Bella naman ay niyakap ang dalawa pa. Ano yan, mga anak? Tanong ni Bella. Ipinakita ng panganay na anak ang kanyang hawak. Isang piraso ng tela na kulay rosas na may mga burda ng bulaklak, isang panty. Mommy, can I use this as a pamaypay? Tanong ng bata. It's so hot po. Nagkatinginan si Rico at si Bella at sabay silang humalakhak. Isang tawang malakas, isang tawang puno ng pagmamahal. Habang pinapanood nila ang kanilang mga anak na masayang naglalaro, sa ilalim ng papalubog na araw, niyakap ni Rico ang kanyang asawa. Mahal kita, Isabela Santillan, bulong niya. Mas mahal kita, Ricardo, sagot ni Bella. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa isang pagkakamali, isang kasunduan, at isang napakapangit na panty, ngunit nagtapos ito sa isang perpektong katotohanan, isang pamilya, at isang pag-ibig na mas matibay pa sa kahit anong kontrata.